Alam ko na yan. Ayoko. Hindi ako lalabas para gumawa lang nakawalang yan para sa inyo. Yung ganyang baluktot na pananaw mo ang rason kung bakit hindi ka dapat mamuno. Pero kailangan ko ng dugo at ang lakas na makukuha ko sa kanila para makapagiganti ako! Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong tanghali gusto kong ikwento ang napakamasalimuot kong paglalakbay patungo sana sa landas ng pagbabago. Isa po kasi akong kriminal at opot nakulong ako. Hindi ko masisisi ang karamihan kung huhusgahan ang pagkatao ko at ang mga nagawa ko dahil talaga namang napakarami kong kasalanan. At nung gusto ko nang magbago, para naman akong hinihila ng mundong gusto kong itapon. At sa kagustuhan kong magbago, sinalubong naman ako ng kung ano-anong kababalaghan. Paunawa lamang po sa mga tagapakinig. Ang unang bahagi ng kwento ko ay isang kakilakilabot na insidente sa isang barko na naikwento lang din sa akin. Importante ito dahil ang pangyayaring ito sa barko ang pinagmula ng kahindik-hindik na mga pagsubok sa akin. Tawagin niyo na lang po akong Danton. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Miss Clar Horror Stories sa YouTube bilang suporta sa ating channel. Ay, ma'am, teka lang ho. Bakit? Titignan ko lang ho yung bagahe ko doon sa ilalim. Ho, huwag yun hong alalahanin yun. Secured na secured ho yun dito, ma'am. Bubalik na ho kayo sa pwesto ho ninyo. Titignan ko lang naman ho. Napaka-importante ho kasi ng kargamento kong yun eh. Madam, hindi naman ho kasi pwedeng ang mga pasahero doon. Kami lang ho mga crew ang pinapapasok. Mahirap na baka may mangyari sa mga bagahe o kargamentong naroon. Magkasasihan pa. Ang mabuti ho'y maupo na lang ho kayo. Secured ho yung mga gamit nyo doon. Sinisigurado ko ho yan. Hindi mo ko naiintindihan eh. Kailangan ko kasi talagang... Matamdaman Huwag naman ho kayong gumawa ng problema. Ay, sige. Kung ayos na lang ho sa inyo, ako na lang ho yung sisilip ng inyong... Ay, naku, hindi po talaga pwede. Ako lang po talaga yung pwedeng... Ay, sige na naman kasi, Manong. Nakikiusap na ako. Kailangan ko kasi talagang tingnan yung nandun. Madam, talagang hindi pwede yun. Abay, pareho pa tayong mapapagalitan yan Isa ho kayo sa mga nasa VIP class rito pero... Pero Manong, sobrang importante lang kasi talaga nito. Alam nyo, kung hindi lang ako nagahol sa oras, iuupa ko nga ng sariling barko yung kargamento ko Kaso, sige na Manong, samahan mo na lang ako. Sumalisin na lang tayo. Kung gusto mo, babayaran na lang kita. Ay lang Iba rin talaga kayong mga mayayaman O ito, 5,000. Tapos, parang ikaw na rin yung bodyguard ko. Pero dapat, Manong, mayat-maya nating i-check yung kargamento ko, ha? Ay, nako. Hindi ko talaga tatanggihan yung 5,000 mo, madam. Pero, nakaka-intriga tuloy Ano kaya ang laman ng kargamentong yan? Sige, ma'am. Doon tayo sa daanan sa may stock room para hindi tayo makita ng ibang crew. Mabilis lang, ha? Ay, salamat naman, Manong. O ano, tara na? Madam, ano ba yung laman netong kargamento mo? Kung pwede lang naman. Pasensya ka na Kanino pa kita napapansin hindi ko mapakali sa pwesto mo. Anong lumapit ka sa akin, mukhang yung bagahe ang rason kung bakit para kang balisa. Basta Manong, basta sobrang importante nun. Tsaka napakaselan nun. Ay, nako. Teka, may pababa rin dito. Hindi tayo pwede makita ng mga kasama ko. Ako na titingin, madam, ha? Dumiretso ka na ron. Tapos kanan, tapos umakyat ka sa... Ha? Ano? Hindi pwede, Manong. Dapat makita ko mismo yun. Madam, maawa ka naman sa akin. Sabi, mawawalan ako ng trabaho neto Tsaka ako yung kapitan. Baka ipatapon pa ako sa dagat. Ako'y napakabagsik ng kapitan namin Sige na, bilisan mo na! Aray ko, teka lang naman. Huwag mo naman akong hilahin. Aray ko!
Yan, bilis! Diretso na! Ay, naka, sila ba to? Muntik na ako. Ang kulit naman ni Madam. Sinabi na ako na eh. Ay, naka, mapuntahan na nga't matapos na. 5,000 to. Ayos rin. Ay, naku, huwag ka mag-alala, Madam. Ako nang pahala sa kargamento mo. Ha? Ano? Bakit napakabaho naman rito? Nakakasuka naman. Tinulak ng crew ang mayamang babae sa isang hallway pabalik sa pwesto ng mga pasahero. Nagmadali na rin ang crew papunta sa cargo deck o yung parte ng barko kung saan inilalagay ang mabibigat na kargamento o bagahe ng mga pasahero. Nasa bandang ilalim ito ng barko. At dahil nga nagtakas sa napakabahong amoy, nagmadaling pumasok ang crew para siyasatin ang mga kargamento. Sa hindi malamang dahilan, bumigat ang pakiramdam ng crew pero tinuloy niya ang pag-uusisa sa loob ng cargo deck at doon na siya paglalaroan ng kakaibang pasahero ng kanilang barko. Ano ba naman to? Ay, naku, napakabaho talaga. Huwag sinabi ko to kay Kapitan. Naku, mabubulyawan na naman ako. Abay, kinasahan na nga ako ng baril kanina eh. Ay, alin ba yung magkargamento ni Madam dito? Ano yun? May dumaan. May dumaan eh. Teka, meron nga ba? Parang usok o tubig eh. Ay, naku, baka hangin lang yun. Ano ba? Ano kaya yun? May gumagalaw ba? Grabe palala ng palala yung amoy ah. Takip ang ilong at bibig ng crew dahil sa tumitinding amoy. Sinusuyod niya ang singit-singit ng napakaraming kargamento. Pero ang nakikita lang niya ay ang dumadaming bakas ng tila tubig o kung anong basa. Nangibabaw ang pagtataka. Pero dahil gustong malaman kung ano ang nangyayari, pinagpatuloy niya ang pagsisiyasat. Ay, ano ba namang amoy yan? Parang kumakapit na sa sikmura ako eh. Ay, naku, nahihilo na ako ah. Ay, walang iya. Ayun na naman. Ano ba talaga meron dito? May hayop pang makawala sa isa sa mga kargamento. Naku, Diyos ko. Ano yun? Ngayon ko lang narinig yung ganong tunog ah. Teka, huli ba yun? Dapat kasi hindi nagdadala ng hayop na. Diyos ko! Ano yan? Nagtayuan ng balahibo ng crew na yon nang marinig ang isang matinis at sabay-sabay na huni. Para itong pinagsamang tunog ng napakaraming hayop. Tahimik ang kwarto kaya dinig na dinig. Natataranta siya pero lalo siyang nagulantang ng pagbaling niya at tumambad sa gilid ng isang kargamento, ang isang hindi maipaliwanag na imahe. Parang tubig na may hugis, kumikislap at dumadaloy habang tinatamaan ng ilaw. Nagkakandara pa ang crew palabas nang bahagyang umabante ang di maipaliwanag na imahe. Madam! Madam! Shhh! Huwag kang maingay. Ano, may nakita ka ba? Madam, yung kargamento ba? Yung kahon na... Yung tansong kahon na may kung anong nakaguhit na simbolo. Diyos ko. Tama na. Alam ko na. Ay, lagot na. Anong alam mo na? Teka, pakinggan mo muna ako. Nakabukas yun eh, kaso... Oo na. Alam ko na nga eh. Nabuksan yun kaya... kaya nakawala yung... Aray ko! Diyos ko! May nagbato ng granada! Ano yun? Maliliit na barko! Naku, Diyos ko, hindi! Pirata! Mga pirata! Sinilinan tayo ng mga pirata, Kapitan! Sila'y naghagis ang granada! Aakyatin tayo ng mga yan! Nagkakandautal pa ang crew sa pagpapaliwanag sa mayamang dalaga kung ano ang nangyari sa kargamento nito nang biglang may sumabog sa barko. Bagsakan at nagsitilapon ang karamihan, kasama na rin ang dalaga. Natanaw na ng mga crew ang maliliit na barko na nakapaligid at sumasabay sa kanila. Parang mga pirata ng mga dekada noon. Huminto ang barko nila dahil nasira ng pagsabog ang makina.
Mabilis na nagsilapit ang napakaraming banyagang pirata sa kanilang barko. Nanaksak at namaril sila at inipon sa isang pwesto ang mga natirang buhay. Napakamalas naman. Wala tayong kalaban-laban. Wala na agad ang kapitan. Nadisarmahan na rin ang mga kasama ko. Talagang kontrolado na nila ang barko. Ako, miss, madam, okay ka lang ba? Hinagis ka kanina nung isa eh. Are, masakit lang yung balakang ko pero ayos naman ako. Pero di ba nanakawan nila tong barko? Oo. Pero sana ngayon ganun lang. Kadalasan, hindi lang ninanakaw ng mga yan. Nagtatangay sila ng mga pasahero para gawing bihag. Abay naumugot pa ng hulo para takutin. At kung masama ang kapalaran ng iba, manggagahasa pa. Mapalalaki man ang babae. Grabe, napakasama talaga ng tao. Pero nagkamali sila ng inakyat na barko. Lalo na ngayon dahil may kung anong gumagala rito. At may kasama tayong naiiba. Ano? Anong pinagsasabi ba? Parang nanguhula ka pa ng susunod ang mangyayari ah. Wala na. Magagawa nila ngayon kung anong gusto nila. Pero madam, tutulungan kita. Iwasan mong makatawag pansin ha. Kapag maganda ka pa naman. Titiyempo ako at papatakasin kita. Gagawa ko ng gulo ha. Tapos, tumakbo ka sa lifeboat sa likuran. Hindi ka nila pwedeng makuha ha. Bakit? Ano kaya yun? Basta, at ayan na siya. Yun ang nakita ko sa cargo deck. Ano kaya yun? Parang plastic na. Parang malaking plastic na hindi mo maintindihan. Di ka may buhay. Tapos, nawawala na lang. Ayun na! Wala na naman. Ano ba yan? Hindi mo maintindihan kung nagtatago ba o talagang nawawala eh. May sumigaw! Isa sa mga pirata yung sumigaw. Yung pumasok doon sa isang kwarto. At nagsimula na. At hindi na natin mapipigilan to. Natanaw muli ng crew ang nilalang na halos hindi makita. Parang tubig o plastic na may buhay. Lumulutang. Maya-maya'y biglang nawawala. Napansin na rin ito ng ibang pirata. Pero binaliwala na lang nila. Sunod ay umalingaw-ngaw ang napakahabang hiyaw ng isa sa mga pirata. Dalawa ang nagtungo sa kwartong pinagmulan ng sigaw. At doon na namin narinig ang tarantang sigawan at usapan. Nagsipasok na rin ang iba pang pirata sa kwartong pinagmumulan ng komosyon. Hindi na iintindihan ang wika nila. Pero ramdam ang matinding takot at pagkataranta sa kanilang usapan. Ano kaya nangyayari? Parang nagkakagulo na. Manangyari yata sa isang kasama nila. Teka, tungkol na dito. Parang tumagos papasok sa kwarto yung kung ano man yun. Ako, alam ko na. Madam, humanda ka ha. Pagkakataon to, habang nagkakagulo, patatagasin kita. Ano? Hindi, huwag na lang. Kailangan nandito ka lalo na... Teka, saan papunta tumukol na to? Madam, teka. You don't away from her! Manong! Aray ko! Bitawan mo ako! Sa baba ako dadalhin! Pakawalan mo ako! Habang nagkakagulo ang iba nilang kasama, 3 pirata ang nangaladkad ng mga babae. Sinubukang protektahan ng crew ang mayamang dalaga. Pero hinataw siya ng barel kaya nahila na rin ang pobreng babae. Sinali ang dalaga sa kwarto sa kakinandado. Sangisi at malagkit na titig ng 2 bandido. Masama ang sasapitin ng kawawang pasahero. Pero ang hindi nila alam, umaaligid ang isang nilalang na higit pang masama ang balak sa kanila. Wag! Hindi! Huwag kayo lalapit sa akin! Lumayo kayo pakiusap! Wag! Sa likod niyo! Nakahubad na ng pang-itaas ang mga lalaki. Marahan silang lumalapit sa babae pero natigilan ng biglang namatay ang mga ilaw sa kwarto. Tila may malamig at balansang lumiligid sa kanila. At maya-maya pa, magkasabay na hiyaw ang umalingaw-ngaw sa madilim na kwarto. Sila naman ang pinuntahan ng mga kasama nila.
pero wala pa ring makita sa dilim. Ang naririnig lang nila ay papahinang daing ng mga kasama at tunog na parabang tubig na gumagapang o kumikislot. At nang buksan nila ang ilaw, nangilabot sila sa tumambad. Nakahandusing na ang dalawa at hindi na gumagalaw. Wala silang galos o dugo, pero ang mga katawan at pati mukha nila namamaga at parabang nadikya. Buti na lang may ibang daan. Lagot na kaming lahat dito. Walang makakaligtas. Ano nang gagawin ko? Madam! Dito! Bilis! Ha? Oo, sige. Dito tayo maghintay. Teka, anong nangyayari doon? Nagsigawan na naman yung mga walang hiya. Hindi. Patay na sila. Namatay na yung ibang kasama nila. Ano? Patay? Uy, bakit? Sigurado ka ba? Oo, sigurado ako. Nakita ko. Mahirap lang ipaliwanag pero nakita ko talaga. Namatay na yung iba sa kanila. Ano ba yan? Gulong-gulo na ako. Pero kung nagkamatayan na sila, naku, maigin na rin yun. Lalo sila magkakagulo. Mas makakasalisi tayo para makatakas ka. Pero baka lalong magalit ang mga yan. Tayong mga tao rito ang pag-iinitan nila. Naku, kailangan natin kumilos ng... Sus Mariosep naman talaga. Ayun na naman! Kitang-kita ko! Ano ba talaga yung nilalang na parang tubig na yon? Teka, ano nangyayari? Bakit ganon? Lahat ng madadaanan nun, parang namamaga. Parang nanidikya. Pero yung buong katawan. Madam, nasaan ka? Nakikita pero hindi malinaw. Sumusulpot ang kakaibang nilalang. Dumaraan, naglalaho at muling lilitaw. Umalingasaw na rin sa buong barko ang nakakasulasok na amoy. Malansa at nabubulok, parang isdang panis. Maya't mayaring naririnig ang manakanakang matinis na huni ng nilalang na umaatake sa mga pirata. Pero pati mga pasahero, nadadaplisan na rin ang kakaibang nilalang. Hanggang sa maglabas ng kakaibang patalimang isa sa mga pirata. Pulang hawakan na may maliliit na bato at natsyempohan niya ang nilalang at inundayan niya ito. Tinamaan! Tinamaan niya yung halimaw! Teka, ano yun? Tao? Nagugis tao? Tao yan! Hindi, tao na iba! Pumula yung balat! Diyos ko, may buntot! May buntot ng... Teka, ano yun? May buntot ng pake! Umusok ang nilalang nang tamaan ito ng tila sinaunang itak. Kumalat ito sa sahig at talagang parang ang dikya. Pagkatapos ay bigla itong lumundag at pagapang na naglagalag hanggang sa nakapagtago. Nawala! Biglang nawala! Teka, pero nandyan lang yun ah! Ano ba naman yan? Nasaan na ba yung babaeng yun? Adam! Nasaan ka ha? May gumagalaw sa banda nun! Walang gumagalaw sa amin. Alerto ang natitirang pirata sa mga armas nila. Pero nagulantang ang lahat sa biglang daing ng may hawak ng itak. Nabitiwan nito ang patalim bago bumulagta. Nalaki ang mata ng lahat nang makita nilang nahugot ang buntot ng nilalang mula sa likuran ng pirata. Umatake pala ito mula sa ilalim ng isang upuan. Sunod-sunod nang natuhog ng buntot ng nilalang ang mga pirata. Nagkagulo na naman ang mga tao. At biglang bumangga ang crew sa dalagang kanina pa niyang hinahanap. At dahil sa kaguluhan, sumiklab ang sunog sa barko hanggang sa tumagilid ito at tuluyang lumubog. Tanda! Dito! May bangga! Lulubog na to! Dito ka na sa bangga! Aray ko! Diyos ko talaga tumatagilid na! Makakaligtas ka, madam! Magtiwala ka! Sa mga balita ay napaulat na inatake ng mga pirata ang barko kaya ito lumubog. Wala sa ulat ang mga bangkay na mistulang na dikya. Wala ang mga sugat na pawang natusok ng buntot page. Wala sa kahit anong ulat ang nilalang na tila iniluwa ng kailaliman ng dagat para lang magsabog ng lagim.
At yun na ang kwentong sa hindi inaasahan. Masasangkot rin pala ako. Ikaw, malinaw naman sa'yo ang mga patakaran dito, ha? Kung ako sa'yo, wala kang gagawin kung hindi sumunod. Magbigay galang ka sa mga matataas rito. Yan ay kung ayaw mong masaktan. Yang tigas mo sa labas, hindi uubra rito sa loob, ha? Kilala kita. Naitimbre ka na sa akin. At sinasabi ko sa'yo, kung tingga ang puso mo, kung baka lang kaluluwa mo, titiyakin kong lulusawin ko yan. Boss naman, malinaw naman sa akin yung patakaran tsaka wala talaga akong balak gumawa ng gulo dito, no? Lalo wala akong balak makipagmatigasan sa inyo. Basta, susunod ako at gagalang ko yung mga tao dito. Ayusin ko yung kilos ko kasi ayoko rin magtagal dito eh. Magaling ka palang magpatawa, no? Ba't ka pumasok na birador ni Kong kung magaling ka palang magpatawa? Ayaw magtagal? Nek mo, bata! Lahat ng napapasok rito. Sa liado na ang kapalaran. Pag napasok ka sa oblo, para ka na rin binungaran ng hukay. Makakalabas ka lang rito kapag bangkay ka na. Sige na! Ipasok ito sa selda niya! Napakalaking hawlan nito. Pero parang hirap din huminga dito ha. Pasok! Huwag kang gagawa ng gulo dyan, ha? Sa itsura nyo, mukhang kayo nagsisimula ng gulo dito. Bah, ayos dito ah. May nagbabaraha din pala dito. Oo, ikaw na titira. Bunot ka kasi ng bunot eh. Yun na nga. Ito yung balita sa barkong yon. Naihahon pa nga eh. Grabe. Sobrang lansa ng amoy nun. Alam mo yung amoy ng bulok na isda? Ganun yung amoy. Tapos yung mga nahugot na katawan dun, wala naman tama ng bala. Pero yung mga itsura nila, parang nadikya. Buong katawan pati yung ulo. Tapos yung iba naman parang natusok ng buntot bagi. Tapos ang babaho talaga ng katawan. Pero, sira ulo talaga yung sigob eh. Wala ba sa balita, inatake doon ng pirata yung barko kaya lumubog? Ano ba naman yun? Eh, puro nakabase pang pirata yung mga mismong patay eh. Isabi naman ng mga tao sa amin, Shokoy daw yung gumawa nun. Tapos sasabi naman ng iba, Serena o mga halimaw dagat, ika nga namang albularyo. Oh, uy, Kosa! Ito pala yung bago nating kakose. Tara dito, huwag ka magsalo dyan. Kamusta? Mukhang nagkakatuwaan kayo dyan pwede pala dito yung baraha? Pwede naman yun. Basta may biyak yung mga bossing dyan. Kahit nga yung babae, pwede dito eh. Basta may checkpoint muna si Warden. At saka, minsan nga eh, may-score din kami dito ng bato eh. Racket din nila Warden yun eh. Basta, impyerno na dito kaya lahat pwede dito. Hanip mas matindi pa pala sa loob, no? Nasa loob nga pero mas malaya yung kabalbalan ng mga buhaya. Oh, syempre. Ano pa nga ba silbi ng mga latak sa lipunan, di ba? Di, palabigasan na lang ng mga buhaya. Pero, uy, kasali ka dito pagkatapos nito, ha? Nako, wala akong pantaya eh. Mahina pala to eh. Hindi pwede. Basta, sagot ko na yung pantaya mo. Pero doblado yung balik sa akin nito pag nanalo ka, ha? Ako nga pala si Bimbo Kosa. Ako naman si Danton. Danton? Ba? Ayos ano ba rampa mo? Yung kaso ko. Tao ako ni Kong eh. Nilaglag ako. Ano? Kawawa ko naman pala. Pinain ka sa mga buhaya. Pero ayos lang yan. Basta dikit ka lang sa akin dito. Oh, ayun. Panalo naman ako. Oh, bayad. Yon. Libas na naman yung kabuhayan nyo sa akin, oh. Oh, boss! Uy! Tara! Laro tayo, Warden! Aryahin nyo na yan! Teka, pagligpit na kayo. May inspeksyon. Mga tagaitaas. Yung sa amin. Tagyahin nyo na, ha? O ikaw, Bebeng. Mamayang gabi.
Doon ka dadaan sa gilid. Yung damit mo, nandoon lang sa labas. May jeep na naghihintay sa'yo ron. Hoy, Bimbo. Yung sa amin, ha? Oo naman, boss. Ikaw naman, oh. Para kang ambalde, eh. Nakasahod ka na ng nakasahod, kaya lalo lumiliit yung itlog. Boss naman, itago mo na yan. Baka mamaya putok yan, eh. Baka mabisto yung supot na yan. Sige na. Oh, eto na, ibibigay ko na lang sa'yo. Muntik na ako madali ni Warden, ah. Ano daw? Lalabas daw si Kosa? Ano yun? Ikaw naman, alam mo na yun. Lalabas para tumodas. Bago sumikat yung araw, balik sa loob na. Eh di ba ikaw, birador ka? Baka gusto mo rumakit dito, madali. Stoy, hindi na no. Ang gusto kong paglabas yung wala nang balikan. Walang balikan pero nasa ilalim na ng lupa. Basta, makakalaya ka lang dito pag malaya na rin yung kaluluwa mo. Oh, tara na, laro na oh. Pasama ka lang, Kosa ha. Sagot ko na yung bantaya mo. Nagkakarakrus at nagsusugal at kung ano-ano pang laro. Yan ang dinatnan kong pinagkakaabalahan ng mga kakosa ko. Hindi na rin ako nagtaka na hinahayaan nilang sila ng mga warden dahil may parte sila sa mga pusta. Nagpupuyos ang loob ko sa kinasadlakan ko pero wala na akong magagawa kundi tanggapin ang kalagayan at makisama. Grabe, ang init dito, Kosa. Sus, hirap na yung katawan mo no. Ikaw sa bagay, 3 araw ka pa lang dito eh. Pero wala ka ng choice. Basta isipin mo na lang habang buhay ka na dito. Lalabas din ako dito, no? Pero Kosa, gaano ka na ba katagal dito? Bale, magtatatlong buwan pa lang ako dito. Sa totoo lang, buryong-buryon na ako tsaka naiirita eh. Pero naglilibang lang din talaga ako dito. Wala naman magawa. Noong mga unang linggo, grabe talaga yun. Walang gabing hindi ako umiiyak. Maniwala ako sa hindi. Sabi nila, walang presong hindi umiiyak sa gabi. Pero ano ba kasi atraso mo? Ako? Nahuli ako nagnakaw sa tindahan ng mayaman negosyante sa amin. Oh, anong ninakaw mo? Sardinas. Ano? Sardinas? Walastik na yan. Oh, edi sana nangutang ka na lang sa tindahan sa tabi-tabi kaysa nagnakaw ka pa. 3 kahon yun ninakaw ko eh. Tsaka wala akong madadaling ganun sa tabi-tabi no. Hayop na yan. 3 kahon talaga? Sigurado ako pati lalamunan mo gagalisin na. Kosa, bakit? Aray! Oy! Ano ba problema nyo? Hoy! Kosa! Palagan mo! Masama ang balak sa iyo ng mga yan! Kami nga ni Bimbo ang naatasang maglinis ng mga kubeta noong umagang yon nang biglang pasukin kami ng 6 naming kakosa. Binanatan kami at pilit na tinanggalan ng pang-ibaba. Uso pa nun sa mga preso ang panghahaling ng kapwa preso at yun nga ang balak nila sa amin. Pero syempre hindi ako papayag. Pinilipit ko ang mga balikat ng mga humahawak sa akin. Saka ko sila pinag-umpog sa pader. Pinagtutuhod ko ang iba. Basag pa ang kuko ng dalawa nang ipangungudngud ko sila sa gripo. Oh! Ano? Bakas yung mga mukha niyo no? Ano? Kosa? Ayos ka lang ba? Kahit sukul na sukul tayo, nakakilis pa rin tayo parang action star no? Hindi ba't berador ako? Kaya ako nakulong dito. Kung basagan lang naman ng muka, ang hinder lang sa akin yung mga yan. Naku, yari tayo dito. Ay! Ba't talaga tratado ka, no? Kabago-bago mo gumagawa ka ng gulo rito? Oh, teka, Warden! Sila JR yung nauna eh. Pinasok kami dito. Gusto talagang pakialaman to sa... Oh! Bimbo! Teka lang po, sir. Sila po talaga yung nauna. Inasabi ko na sa'yo eh. Huwag mong paandarin yung kademonyohan mo rito. Anong ibig mo sabihin yan, ha? Pinagyayabang mo sungay mo? Pwes, ipapakita ko sa'yo ngayon. Kami, ang Diyos ng impyernong to. Sige na, pitpitin yan.
Tiga-sigaan ta! Dinatnan kasi ni na Warden na basag ang mukha ng mga umatake sa amin. Kaya kami ang binitbit. Bago rin kasi ako, kaya gigil na gigil ang mga bantay. Sa isang kwarto walang sawang ginulpi ni na Warden ang katawan ko. Hindi lang gulpe ang inabot ko. Pinagpapasupa ako ng sigarilyo. Inipitan ng bala ang mga daliri ko saka ito piniga. Hindi ko malilimutan ang halakhakan at kantsawan ni na Warden habang wala akong kalaban-laban. Kosa, ano? Kaya mo pa ba? Ang sakit nito, Kosa. Mga walang yaya yung mga yan. Napaka-walang yaya nila. Buisit! Buisit! Namimilipit ang katawan ko sa tindi ng inabot ko. Nagngingit-ngit ako habang maluha-luha. Buong gabi kong iniisip kung anong klaseng impyerno ang nabagsakan ko. 3 araw pa kaming ibinartolina matapos pahirapan. Walang pagkain at puro dilim lang ang nakikita. Oh, Kosa, ano? Buhay ka pa ba? Oo, nasanay na nga ako sa amoy ng utot mo eh. Ayos pala eh. Total, wala tayong kain. Pagtsaga mo na yan. Buisit! Pero, Kosa, kailan kaya tayo makakalabas dito, no? Oo nga eh. Sa tansya ko, 3 araw na tayo dito. Ewan. Hindi kita na tinatakot ah. Pero nung kadarating ko lang dito, may nilabas silang bangkay sa Bartolina. Binanatan daw ni Warden tapos 2 araw daw binulok. Tapos pagbukas nila, matigas na daw yun. Ano? Ano ba klaseng kulungan to? Hindi ba dapat nandito tayo para... Oo, para pagdusahan yung mga ginawa natin. Pero hindi dapat ganun yun. Nandito tayo para makapagsisi. Para makapagbago yung pagkatao natin. Hindi para babuhin ng ganito. Sus, kapag sinuka ka na ng lipunan, yung mga demonyong gaya nila Warden na yung bahala sa'yo. Wala namang may paki sa atin. Kinalimutan na tayo eh. Kaya magagawa nila lahat ng gusto nila dito. Pero paano yung mga reformang sinasabi nila sa mga preso? Reforma? Ang sabihin mo, disforma. Si Tatang Amang nga eh. Yung matandang nakilala ko dito, 10 taon lang dapat yung parusa nun. Pero mahigit 20 taon siya dito. Walang reforma. Para saan pa yung reforma kung ayaw ka naman palabasin, di ba? Salot daw kasi tayo eh. Hindi pwedeng ganun. Paano naman yung mga taong gusto magbago? Ikaw, gusto mo ba magbago? Sorry ka. Sa kabilang buhay ka na makakapagbago. Tsaka basura daw yung pagbabagong gusto mo. Kasi impyerno rin naman yung bagsak mo eh. Wala Kosa. Wala na tayong pag-asa dito. Hindi. Naniniwala ko kung wala ng pag-asa yung tao. Doon na papasok yung himala. Alam mo, sana nagkomedyante ka na lang kaysa pumasok doon kila Akong. Pero kung sa bagay, may himala nga dito. Sila Warden nga yung pasimuno ng himala na yun eh. Kaya may nakakalabas-pasok dito. Kung gusto mong makalabas, makihimala ka na rin. Kaso mukhang mainit sila sa'yo eh. Ay, di bali na lang, Kosa. Pero ayaw mo ba talaga? Sayang kasi yung angas mo sa bakbakan eh. Sa nakita ko kanina, kayang-kaya mo pumatay kahit gamit lang yung kamay. Totoo yun. Kahit nakatali yung kamay ko, makakapatay talaga ako. Kaya nga naisip ko, mabuti na rin nakulong ako para mapaamoy yung kalupitan ko. Mali ka. Dito, dahil halang yung mga tao, lalong tatalas yung sungay tsaka pangil mo. Wala lang Kosa. Alam mo ang pagbabago ang gusto mo, yung paglayang inaasam mo, kalimutan mo na lang. Ewan, Kosa. Gusto ko pa rin kasi talaga magbago eh. Para ba sa pamilya ko? Siyempre, gusto ko pa rin lumaya. Sa akin naman, naghihintay na lang ako ng kamatayan. Pero na lang kung sasama ka sa himala ni Warden. Ako, kung alokin ako, sasama ako. Para makalabas. Malay mo, makasalisi pa ako, di ba?
Umabot pa kami ng 4 na araw sa madilim at masikip na espasyong yon bago pakawalan. Pero bago tuluyang pakawalan, tinakalan pa ulit kami. Takal o pagtatakal, yun yung pamamalo ng mga warden sa mga preso. 4 na buwan ang dumaan sa akin doon. 4 na buwan na parang 400 taon. Hindi ko pa rin masikmura ang kalagayan namin. Ano to? Bakit ganito yung... kumain ka na lang. Ikaw naman, 4 na buwan ka na dito eh. Sarap yan. Dinuguan na may langaw. Tapos yung kanin, oh. Parang binurong na kanin. Panis na to eh. Uy, bakit Kosa? Naku, sila Jojo. Uy, Kosa! Tama na yan! Ay! Anong kabalbalan na naman yan, ha? Ay! Tigilan niyo yan! Naku, iyari. Uy, magsitigil kayo. Huwag yung kalan, sasabog tayo lahat dito. Naku, nalinti ka na. Nagwawala na yung mga tao. Tanghalian yon, biglang pinaghahagis ng isang grupo ang mga plato nila. Pinagsisira at pinagbabato ang gamit sa kusina. Nagkagulo at nanggaya na rin ng iba. Inisip ko, hindi na nakapagpigil ang mga kakosa sa masahol na pagtrato. Kaya naman nagwala. Hoy! Ayaw niyo magsitigil ah! Akala niyo madadaan niyo kami sa kaguluhan ninyo! Pagbabalantan niyo mga yan! Uy, tigilan nyo na yan. Jojo, tama na yan. Bitawan mo yung kutsilyo. Naku, Kosa, wala na, hindi na mapipigil to. Galit na sila, oh. Hala, nahihila si Direktor. Hoy, magunos dili kayo. Ibaba niyo ang mga armas ninyo! Mga gunggong kayo! Baka tamaan ako niyan eh! Baba! Baba! Teka! Huwag niyo akong sasaktan! Ibibigay ko lahat ang gusto ninyo! Huwag niyo lang akong sasaktan! Walang ya. Sasaksakin si Direktor, oh. Buisit. Hoy, huwag kayong mamarel. Hindi pwedeng ganito. Kailangan natin tigilan to. Hoy, Santon, Kosa, huwag ka na sumali dyan. Kahit may mga batuta at baril sina warden at direktor, nadaig sila ng napakaraming presong nanggagalaite. Napatumba ang mga warden. May mga naagawan pa ng baril. Nagkapalitan ng putok. Biglang nahatak ng mga preso si direktor at nabihag. Nang matinag ang ibang warden, namaril naman ang iba pang preso. Sasaksakin si direktor at doon ako kumilos. Mabilis kong pinaghahagis ang mga kakosa. Kinuyog nila ako, pero dahil nga sanay ako, pinabagsak ko ang nanguyog. Nakapang-agaw pa ako ng mga barel. Tinamaan ko sa braso ang may hawak kay direktor at nadisarmahan ko pa ang 3. Tama na! Ay! Pag-iwaiwalayin niyo mga yan! Yung mga sugatan! Lalo din kritikal! Dali sa ospital! Doon kakapatin yung mga yan! Kosa, putik, ang laki ng laslas mo sa lega. Eh, wala yan. Nadaplisan lang yan. Hayop ko talaga. Inalis mo yung lahat ah. Ang dami mong pinabagsak. Halos hindi ko makita yung kilos mo. Pero sana, hindi mo na sinagip si Direktor eh. Para naman nakabawi-bawi tayo sa lahat ng kawalang yaan nun. Oh, paano ko napatay yun? Masyari tayong lahat dito, no? At saka, yung Jojo na yon, yung nagsimula ng gulo. May pag-asa pa daw yung kaso nun. Nakausap ko eh. Ano? Siraulong yun? 3 pamangkin nun minulesi niya tapos gusto mo magkaroon pa ng pag-asa? Hindi na dapat buhayin yun, no? Bahala ko nga dyan. Tara, samahan kita doon. Kailangan magamot yung sugat mo eh. Mabuti na lang talaga, yan lang yung inaabot mo. Kapit na kapit ako sa pag-asa at sa pagbabago. Dahil yun ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Pero sa bangis at lupit ng piitan, ang tama nga si Bimbo. Ano mang kulo sa loob ko, lalo yung sa sahol. Yun ang kailangan para mabuhay ako sa kinasasadlakan ko ngayon. Napakaraming sugatan sa riot na yon, kasama na ang ilang warden. Pero mas marami pa rin sa mga kakosa ang napuruhan. 5 ang namatay, at si warden, kritikal.
At dahil malaking gulo ang pinasimulan ng mga preso, nilockdown kami ng 2 linggo. Walang lalabas ng selda. Kung ano lang ang naipong pagkain ng bawat pangkat, yun lang ang kakainin. Ano nangyari kay Mang Gido? Grabe yun ah. Ano yung lumabas na itim na laway ba yun? Ano yun? Naku, ewan ko rin. Pero may sakit daw sa puso yun eh, natake lang. Tapos puro biskuit lang yung kinakain dito ngayon. Sino bang hindi babagsak yung katawan? Pero Kosa, yung grupo nila Jojo, parang biglang nagkasakit bago na todas ah. Parang naglabas din sila ng laway na kulay itim. Ano kaya yun? Alam mo, sa sahol na lagay natin dito, talagang kung anong sakit na yung lilitaw sa atin. Tapos magkakahawaan pa tayo. Pero yung kina Jojo, baka iba yun. Basta, huwag ka na lang maingay. Ano? Dahil ba sila yung nagsimula ng gulo? Napakawalang ya talaga na. Sabi ko nga huwag kang maingay Pero tignan mo naman. Talagang kahit ano na lang ginagawa nila sa atin oh. Parang nilaso sila eh. Stoy, tama na yan. Ayun na, binubuksan na tayo. Warden, balalabasin niyo na ba kami? May tibog na ba? Kari-kari ba yung ulam mamaya? Kare, sipahin kita dyan eh. May gagawa kayo ng katarandaduhan, tapos palalamunin namin kayo. Mga walang iya kayong mamatay kayo sa gutom. Ay ikaw, tawag ka ni Direktor. Oh? Bakit pa, Warden? Teka. Ano naman plano niyo dito? Kapag tinawag yan, dapat kasama... sabi ko nga Kosa, pumunta ka na dun eh. Kaya mo na yung mag-isa. Malaki ka na eh. Buisit, tapang-tapangan ka pa kasi. Dalihan mo na. Dahil na rin sa gutom at dahil na rin bawal pati ang paggamit ng palikuran at paliguan, isa-isa nang nagkakasakit ang mga kakosa ko. Kahit nga ako tinubuan na rin ng kung ano-ano sa balat. Ang masaklap pa nun, ilan sa amin ang namatay na. Yung pangkat na nagsimula ng gulo, nagsukat ng hina, nagsuka ng parang laway pero itim, saka isa-isang nalagutan ng hininga. Noon lang kami nakakita ng ganong pagkakasakit, pero wala kaming magawa dahil wala ring pakialam ang mga opisyal. Bulungan ngang posibleng nilalaso na kami, ganti daw sa gulong ginawa namin, lalo na't napuruhan si Warden. Si Warden na bigla namang nagpaabot na ipinatawag ako. Sir, nandito na si Dimasupin. Kumusta ka bata? Ayos naman ho ako, Direktor. Kayo, kamusta? Mukhang hindi po kayo ayos ah. Mukhang nakahanap kayo ng katapat. Iba ka talaga eh no? Ako pa binuisit mo? Pero alam mo, sa ginawa mo doon, napahanga mo ako eh. Sa lahat ng hayop na nandito, ikaw ang pinakamabangis. Pagkikinabagan kita. Pero dapat, malampasan mo muna to. Doon sa opisina pa mismo, doon ako sinimulang pahirapan ni na Direktor. Binatuta ako sa likuran at nang hindi ako tuluyang sumubsob, sinipa ako ni Warden sa maselang bahagi. Doon ako tumiklop at nagpagulong-gulong habang nakangiwi. Dinampot ako ng mga tao ni Warden at dinala sa katabing kwarto. Doon palalong tumindi ang pahirap. Kinuryente ako, hiniga sa yelo. Ginulpe matapos bombahin ng tubig sa bunganga. Ano? Ano? Yan lang ba? Boss! Kulang pa eh! Napakatibay mo talaga. Ibang klase ka nga. Kaya kahit banas na banas ako sa angas mo, hindi kita pwedeng tudasin eh. Sabi ko nga, ikaw ang pinakamabanggis sa lahat ng koleksyon naming hayop rito. Kaya gagamitin ko yung pagkalimaw mo. Alam ko na yan. Ayoko. Hindi ako lalabas para gumawa lang nakawalang yan para sa inyo. Bakit? Tinanong bakit akong payak ka ha? Auto-shot kung ka!
Ako yung hindi mo naiintindihan. Malinaw naman, di ba? Ayoko. Hindi ako susunod sa iyo. Bakit? Saan pagawa yung kaluluwa mo, ha? Pati kaluluwa mo tingkain, no? Kaso, kahit bakal ka mula ulo hanggang kaluluwa, nasa akin ang apoy ng impyerno. Kaya kahit anong tigas mo, tutunawin kita! Tsaka kita huhulmahin sa kahit anong gusto ko. Makinig ka. Lalabas ka? O iisa-isahin kong pitpitin ang mga kaselda mo? Ha? Ilang kaya sa kanila ang kasing tibay mo, ano? Hoy, ano ba ito ng mga kaselda nito, ha? Ay, sir. Higit kalahati nun makunat na. Isang tadyak pa lang nun. Lagato ka na tadyang nun. Wag! Mga ayaw! Tama na! Huwag na kayo damay! Napakawalang yayo! Ewan na! Sige na! O, diba? Napakagaling ko eh. Napalambot ko ang kaluluwa nitong malasero. Gusto kong lumabas ng malinis. Gusto kong makalaya agad. Pero mukhang malabo na. Kung ako lang, hindi problema sa akin ang pahirap sa katawan. Pero gaya ng sabi ng mga warden, napakaraming matatanda sa mga kaselda ko. Alam ko rin hindi ganun katibay si Bimbo. Kaya naipit ako. Para sa mga kasama ko, pumayag ako sa kalokohan ni na warden. Direktor, ano po ba talagang gagawin? Kung naman, birador ka ni Duliente, di ba? Alam mong marami na rin bodyguard yun na galing dito. Yung ibang rampador niya, tinugot dito, hindi ba? Pero ganun lang din ang gagawin mo. Lalabas ka para pumatay. Yun lang naman pala eh. Yun ang gusto ko sa'yo eh. Pero sa'yo huwag ka mag-alala. Malaki yung binabayad sa akin rito. Well, siyempre, meron ka doon. O martis ng gabi. Ano? Teka sir, bakit pa kasama si Bimbo? Ako lang, di ba? Walang yak, isang sigaw mo pa sa akin. Palalamunin kita ng bala nitong 45 ko. Pwede ba? Alam mong hindi mo ako pwedeng takutin. Hindi kita tinatakot. Ang alalahanin mo, yung mga kasama mo. At yung pinuputak mo. Dati ko na rin pinalabas yan. Kaso pumalpak lang eh. Ipayag rin naman siya. Iban-ban lang. Eh total, sanggang dikit naman ko, hindi ba? Kaya baka naman makabawi. Sige na! Alisingin na yung hype niyan dito. Maganda ka ha. Martes ng gabi. Mas tumagal pa ang panggugulpi sa akin kaysa sa usapang humantong sa pagpayag ko. At matapos ang usapang yon, agad ding binawi ang lockdown sa selda namin. Ipinaghanda pa nga kami ng masarap at napakaraming pagkain. Nasabi ng mga kakosa ko, hindi pa nila natitikman kahit kailan. Ayos! Adobo! Tapos, aba, may inihaw na pusit pa! Oh, di ba? Sinabi ko naman sa'yo eh. Dahil natibuhan ka ni Warden, masarap talaga yung buhay natin lahat. Pero ewan ko, Kosa. Mali pa rin eh. Lalo na't lalabas tayong dalawa para tumodas. Ikaw sa, wala ka na magagawa eh. Sistema na to. Hindi mo na control to. At saka, hindi mo naman kasalanan to eh. Hindi ba't iniipit ka? Di ko alam. Bahala na. Basta, hiyang-hiya na ako sa Diyos na pinaniniwalaan ko. Dumating na nga ang gabi na palalabasin kami ni Bimbo. Sa isang masukan na lagusan palabas ng compound ng kulungan, naghihintay sa amin ang isang jeep. Habang nasa biyahe, doon na rin kami pinagbihis. Huminto ang jeep sa bungad ng isang liblib na looban. At doon kami pinakilala sa isang matanda. Matanda pero kakaiba ang aura nito. Abay, hanip pala itong pinakuha ni Madam ah. Batang-bata. Halatang matatalas.
Nga pala, Kaenteng ang tawag nila sa akin. Tatang na lang para madali. Magandang gabi ho, Tatang. Ako nga po pala si Danton. Ako po si Bimbo. Totoy Bimbo. Hindi ka naman kalbo tapos hindi ka rin nakakatawa. Sige na, simulan na natin. Nasa dulo nitong kakahuyan yung bibisitahin natin. Ilan ho ba yan? Isa lang yon. Isa lang ho? Ano po bang atraso niyan? Bakit po irarampa? Oh, isa lang naman pala eh. Bakit po pinatawag tayo? Ito mga batang to, oo. Para pala akong sapero ng mga kinder na nagpipill trip eh. Ano ka mo atraso nila eh? Dito mga mga batang sanggol tsaka babae. Aba, kahit isa lang ito matinik ito. Kaya mag-ingat kayo. Kaya ito, yan. Yan pala yung gamit ninyo. Oh, itakbo, Tang. Wala po bang bakal? Yung puputok? Hindi nyo kailangan yun. Halina. Ito, tandaan nyo ha. Ako lang yung papasok. Maghihintay lang kayo at huwag kikilos kung wala akong senyas. Maliwanag ba? Sus, pinalabas pa kami. Lookout lang pala yung gagawin namin. Aba, napakarami nyo sinasabi ha. Tignan ko lang mamaya kung makapagsalita pa kayo. Masukal ang kakahuyan pero nagtaka ko dahil ni isang kuliglig o hayop sa gabi. Wala akong naririnig. Kakaiba rin ang pakiramdam. Pati amoy, parang may kung anong masangsang sa hangin. Pagsapit sa dulo, tumambad ang kubong nagliliwanag sa dami ng kandilang sindi sa loob. At ang dilat na buwan, parang lalo pang nagpapabigat sa lugar. Pinapwesto kami ni Tatang sa likod ng mga puno at matataas na damo. Napakatagal niyang nakasilip paikot sa kubo. Nakarinig nga ako ng iyak ng sanggol sa loob. Oh, papasok na si Tatang. Isindihan daw natin itong mga gulang kapag malapit na siya dun eh. Pero, di ko talaga maintindihan itong pinagagawa natin. Pinalabas tayo para umalalay sa matanda. Pero Kosa, kanina pa ako kinakabahan eh. Mas matindi pa yung mga pinagawa sa akin noon pero ewan. May kung anong kaba sa dibdib ko ngayon. Sus, sabihin mo lang dinadaga ka. Naninibago ka. Habang nakatago kami, pabalik-balik ang isang ibon. Ibon na ngayon ko lang nakita at narinig. Lalong tumitindi ang bigat ng panonood sa amin at parang may matang nakatutok. Maya-maya pa, umangil ang isang lalaki sa loob ng kubo, sinunda ng pag-atungal ng sanggol. Bumilis ang hakbang ni Tatang papunta sa kubo at gaya nga ng utos ay sinindihan namin ng 5 gulong. Ano yun? Bilis! Sindihan mo yan! Doon pa! Sige pa! Buisit naman. Ba't kaya tayo nag-aapoy ng gulong? Hindi ba sa mga aswang na... Gagi! Ano yun? Uy! Tumalong palabas sa kubo! Napakabilis! Hindi ko maalinag kung ano yun! Hoy! Kayo dyan! Nakalabas na! Habulin niyo yun! Ikutan niyo sa kabila! Dahil dala niya isang gol! Mag-ingat kayo! Opo, Tatang! Kosa! Tara na! Mahirap to. Sanggol yung bihag nila. Nagtaka ako dahil kakaiba ang kilos ng tumalon palabas ng kubo. Pero hindi ko na inisip yon at tinakbo ko na lang ang direksyon na tinuro ni Tatang. Lalong naging masukal ang sinusuotan namin. Naririnig ko pa rin ang atungal ng sanggol at yun ang sinusundan ko. Pero habang nalalapit kami sa sanggol, lumalakas naman ang sangsang ng amoy. Hanggang sa nasukol namin ang tumatangay sa sanggol. Nakatalikod ito at sa bulto ng katawan, isang lalaki. Pero nakakapagtaka ang tindig nito. Medyo nakayuko at para bang isang unggoy. Hoy! Ibigay mo yung sanggol na yan. Huwag mo itama yung walang kalaban-laban. Oh, Tatang! Nandito na! Teka! Huwag niyo lalapitan! Oh, nasaan? Hoy! Ikaw! Bitawan mo na yung sanggol! Oh, Tatang,
Ba't ganyan yun? Ni ayaw humarap ah. Stoy! Ayaw mo humarap? Gano'n ba kasagwa yung mukha mo? O nahiya ka sa mga pinagagawa mo? Ha? Hinagis yung sakol! Okay na! Nasa loko! Muntikan lang yung sakol! Puti! Tumalon! Nalinti ka niya! Sundan niyo! Dito ako mag-aabang! Grabe tumalon yun! Sa tuktok talaga ng puno! Hoy! Halika din! Diyos ko! Napakalaking baboy mo nito! Totong! Nandito na po ulit! Nahabol at nasaluko naman ng biglang ihagis ng lalaki ang sanggol na tinangay nito. Pero gulat na gulat ako nang tumalon ito ng abot sa tuktok ng isang puno. Nagpalipat-lipat ito sa mga puno, kaya sinundan ulit namin ni Bimbo. Nagulantang pa ako nang ang datnan namin sa likod ng isang puno. Napakalaking baboy ramo at pulang-pula ang mga mata. Biglang sugod ang baboy ramo. Mabuti na nga lang nasalubong ko agad siya ng itak na binigay ni Tatang. Pingas ang kanang mukha ng baboy. Sumugod ulit ito, pero naikutan ko at pinag-uundayan ng batok nito. Muntik na ako doon, Kosa. Mabuti nakaporma ka agad ako. Talagang napakabilis mo talaga, Kuso. Aba, ayos pala. Tumba oh. Opo, Tatang. Kaso hinahabol natin. Nakawala ho. Teka. Ano yan? Ano yan? Bakit naging tao yung baboy? Tang, ano po nangyari? Yan po yung hinahabol natin Nakakatawa naman yung mukha mo. Oo, yan yung hinahabol natin. Nailigtas din natin yung sanggol na dapat nalaman yan. Tagumpay ang misyon. Paano nangyari yun? Teka, ang alam ko lang, walang asong ba to, Tay? Yung hinahabol natin kanina, asong po talaga yun? Tumpak! At nadali mo yung aswang na yun. Sinasabi ko lang nga ba eh. Kaya iba yung amoy dito. Nakakainis! Akala ko kung ano talaga. Pinalabas lang tayo para manugis pala na aswang. Hindi ko maintindihan ang mararamdaman ko noon. Kitang-kita ko kung paanong namilipit ang baboy ramo hanggang sa tuluyang lumitaw ang anyong tao nito. Nangingilabot ako sa isipin na nakipaglaban ako sa aswang. At kahit hanggang sa nakabalik na kami sa loob, hindi pa rin ako mapakali sa nangyari. Uy, Kuso, tama na yan. Kalma. Tapos na Nandito na tayo sa haulo natin. Paano ba ako kakalma? Wala akong kaalam-alam na aswang pala yung pinatitira sa atin. Pinapalabas ako para... Oh, para ano? Para tumodas ang tao? Mas gusto mong pumatay ng tao kaysa pumuksa ng aswang? Iba na rin yung pagkahalang mo Ayaw mo pumatay ng halimaw pero sanay na sanay ka pumatay ng... Huwag na huwag mong huhusgahan yung pagkatao ko. Oo, pumapatay ako ng tao. Pero hindi dahil ginusto ko yun. Buisit! Nalito rin ako sa mga nangyari. Totoong ayokong pumatay ng tao. Pero paano ko itatanggi kung ilang beses ko na rin ginawa yon? Iba ang engkwentro sa aswang. Ibang usapan yon. Napakatagal kong naligo, gaya ng lagi kong ginagawa matapos ang mga misyon. Pero ang hinuhugasan ko ngayon, hindi dugo ng tao, kundi mga tilamsik ng aswang. Humiga ako pero hindi makatulog. At sa pagpikit ko, nakikita ko ang mukha ng baboy ramong sumugod sa amin at ang imahe nito habang unti-unting nagiging tao. Hoy, bata! Kumusta? Balita ko ikaw nakatodas dun sa hinabol ninyo kagabi. Hindi nga ako nagkamali sa'yo. Hasang nga sa akin, O mamaya, ipapatawag kita sa opisina, ha? Iabot ko yung party mo. Uy, teka! Ba't hindi mo ginagalaw yung almusal mo, ha? Wala akong gana, sir. Pero nung dumating kayo, parang lalo ako nasusuka.
Sige sir, alis na ako Tigasin talaga eh. Pero di bale, mukhang masusulit ko yung pagkatigasin mo eh. Ituloy mo lang bata. Ituloy mo lang yan. Naiilang ako sa tingin ng mga kasama ko, lalo na ng mga kaselda, dahil para bang markado na ako. Parang takot na sila sa akin. At hindi nagtagal, ginawa akong trustee ni na Warden. Ibig sabihin, isa na akong galamay nila sa pagpapatupad ng kaayusan at sa pagpapalakad ng mga iligal na gawain sa loob. Uy! Koso! Ayos Ang bilis na angat mo. Toasty ka pa ngayon? Ano masaya doon? Ako pa yung pinakokolekta ng padulas. Tapos ako rin yung nagmumonitor ng bentahan dito. Basta, kakausapin ko sila Warden mamaya. Sasabihin kong ayoko na maging trustee. Uy! Huwag mong gagawin yan, Kosa. Dahil sa tuwa nila sa'yo, gumanda yung kalagayan ng lahat. Mas umayos yung pagkain. Dumalang na rin yung pangungursunada ni Warden sa mga lagi niya kinakawawa. Basta, makisama ka na lang Huwag puro yung sarili. Ewan. Tara, maglinis na nga lang tayo ng kasilyas. Kahit sobrang naaasiwa na ako sa nararamdaman ko, pinilit kong gawing normal ang lahat sa kulungan. Para na akong hari ng selda sa totoo lang. Nare-respeto na ako ng lahat. Hindi dahil karespe-respeto ako, kundi dahil sa takot sa akin. Pero kahit napakatikas ng imahe ko sa kanila, hindi nila alam ayokong dumarating ang gabi sa akin. Kapag kasi patay na ang mga ilaw, kapag nakahiga na ang lahat. Ewan ko ba, pero naririnig ko pa rin ang atungal ng baboy ramo. Parang nasa loob ng unan ko ang atungal, o nasa loob na nga siguro ng utak ko. Uy, Kosa, pinapatawag tayo sa opisina ni Direktor. Ha? Di ikaw na lang. Kosa naman may pinapatrabaho ulit sa atin yun. Kaya nga ikaw na lang. Ayoko na nga Hindi naman pwede. Kay Direktor yun Buisit talaga. Oo na. Kosa. Matanong ko lang. Ilang beses ka namang lumalabas para tumodas? May mga 6 na beses na rin. Bakit? Hindi ka ba nakukonsensya? Pinasok tayo dito dahil may kasalanan tayo. Dapat nagbabayad tayo. Tapos dito, gagawa ulit tayo ng kalokohan. Hindi ka nagkakamali. Di tayo pumasok dahil makasalanan tayo. Pumasok tayo dahil nahuli tayo. Yung mga nasa labas nga tuloy sa kasalanan pero hindi nahuli. Kaya malaya. Wala nang mali o tama dito. Nakadepende kung sino lang yung nakakakita. Keso nasa laya o loob, lahat sira ulo. Hanap buhay lang to. Wala na rin wala. Ayun Nandito na tayo sa pintuan ni Direktor. Tsaka tigilan mo na nga yung sermon mo. Direktor! Kamusta? Lalo kang gumagwapo Ipingi nga ko ng... Walang yan naman. Dumi-dumi ng kamay mo, hawakan mo itong pagkain ko, ha? Mas madumi pa yung kamay niyo dyan Yun ang gusto ko sa'yo Bakal yung dibdib mo. Hindi ka talaga nagbabago. O ito, may bago kayong misyon. Mamayang gabi, labas ulit. Dating gawin. Direktor, di ako pumunta dito para makipagbulahan. Nandito ako para sabihin sa inyo na hindi ko gagawin yung pinagagawa nyo. Ha? Nagpapatawa ka ba, ha? Isasalang kita sa programa. Front act ng mga singer. Walang nakakatawa dito, Direktor. Wala sa kagaguhan nyo. Ikaw, hindi dahil pinakikinabangan kita, babastusin mo na ako. Wala bang kakatalo sa akin? Lahat ng sasabihin ko, yun ang mangyayari. Teka, Direktor. Masyado lang mainit si Koso. Pero gagawin naman namin yung... Sa pagmamatigas kong yun ay pinabanatan ako ng mga bata ni Direktor. Pati nga si Bimbo na damay. At hindi ko napanindigan ang hindi. Nang makita kong bibigay na si Bimbo,
Sinabi kong gagawin ko na lang ang gusto nila. Nilockdown ang selda hanggang sa makabalik kami. Kinagabihan, kahit basag ang mukha at paika-ika, lumabas ulit kami at si Tatang pa rin ang kasama namin. Oh, kamusta kayong dalawa dyan? Kaya niyo na ba? Pangas-pangas yung mukha niyo ha. Baliwala lang ho to. Pero, Tang, saan ho ba tayo? 3 oras na tayo bumabiyahe ah. At saka, ang gaganda ng mga bahay dito, Tatang. Lahat ng nakikita niyong taniman tsaka magagarang bahay dyan, doon yan sa taong tatagpuin natin. Bah, mukhang bigatin yung bibirahin ah. Pero kumpleto po ba yung gamit natin? Huwag niyo sabihin na hindi na naman tao yung... Matalino ka bata ka. Pero yung pupuntahan natin, yun yung amo natin ngayon. Siya yung magpapagawa. Oh, abay eto na pala tayo eh. Pumasok ang jeep ni Tatang sa isang napakalaking bakuran na ang nasa dulo, isang simple pero magarang bahay na may katamtaman lang ang laki kumpara sa ibang bahay na nadaanan namin. Maraming bantay ang bahay na yon. Kinapkapan pa nga kami. At pagpasok namin, isang napakagandang babae ang sumalubong at bumati sa amin. Oh, magandang gabi sa inyo. Kayo lang ba? At saka, anong nangyari sa mga mukha niyong dalawa? Huwag niyo na lang pong pansinin. Natural lang po talaga to. Magandang gabi po, ma'am. Melina na lang. Madam Melina. Ako nga po pala si... Ikaw si Kaenteng. Kilala kita. Sikat ka dahil napakahusay mong manunugis, di ba? Nako, aswang na naman yata to ah. Tatang, sikat ka ho pala eh. Madam, ako nga po pala si Bimbo. Tapos ito pong kasama ko, si Danton. Hayaan niyo lang po yan ha. Medyo mahihain eh. Pasensya na po ah. Ma'am, mag-isa lang po ba kayo dito? Ang laki ng bakuran tsaka bahay niyo ah. Oo. Mag-isa lang ako. Pero marami akong tao dyan sa labas. Kumain muna kayo habang pinag-uusapan natin yung trabaho. Nako. Napakarami naman pagkain yan, ma'am. Nag-abala pa ho kayo. Hindi ho namin tatanggihan yan. Grabe, parang pista dito ah. Uy, pare, upo na. Kumain ka. Namamayat ka na. Sige na, upo na. Masyadong mahihain yung kasama nyo ah. O baka suplado lang. Pasensya na po, ma'am ah. Tahimik lang po talaga ako. Pero matinik po yan, ma'am. Hindi kayo nagkamali sa kinuha nyo. Ano bang gagawin natin? Kasi Kaenteng, 1 buwan pa lang ako dito sa hasyenda. Pero may nangyayaring hindi maipaliwanag. May mga tauhan akong nagkakawalaan. Tapos yung iba natagpo ang patay. Ma'am, may kaaway ho ba yung pamilya ninyo? Baka mga taong may galit o inggit. Madali nga sana kung tao eh. Pero sa itsura ng mga bangkay, hindi tao yung kalaban dito. Oh? Ano bang meron sa katawan ng mga yon? May mga kakaibang marka na parang mga tusok. Parang nalason yung katawan nila eh. Nako, saan ho ba kami pwede magsimula? Mahirap nung hanapin. Ganito Kaenteng. Ang unang hakbang, sumama kayo sa mga tao ko na rumoronda sa hasyenda kapag gabi. Pati na rin sa baryo. May mga napapansin kasi yung mga taga rito eh. Amoy daw ng napakabaho at malansang parang nabubulok na isda. Tapos may mga kaluskos. May isang nakakita na malabo daw pero parang may gumagalaw daw na tao eh. Tao daw pero parang tubig o plastic. Tapos kapag sinundan daw, nawawala. Kinaumagahan naman, may natatagpo ang manging isda. Patay din, tapos may kung ano-anong marka. Sabi nga ng ilan, parang nadikya daw eh. Pero nasa lupa na tapos nakaahon. Naku, kumpara sa karaniwang atake ng aswang, parang kakaiba to ah. Sa totoo lang, madam, malabo ang mga kwento. Pero sige, mag-iimbestiga ho kami.
Lilibot kami sa baryo tapos titignan namin kung merong matitisod. Kayo, Bimbo, Danton. Bilisan niyo yung pagkain para makapaghanda na tayo. Oh, sige po. Madam, hindi po ba kayo natatakot matulog mag-isa? May umaaligid po sa lugar niyo. Hindi naman, dahil may armas din naman ako eh. Wala lang. Baka gusto mo, may magbantay sa loob ng kwarto mo. Tapos, itutuko ko na yung sarili ko. Tapos yung dalawa. Ma'am, pagpasensyahan niyo na to ha. Iba ho kasi talaga to mag-isip kapag nalilipasan ng gutom. Matapos yung magsikain ay nagpahangin lang kami saglit at nagsipaghanda. Saka kami lumabas para maglibot sa baryo. Hindi na sayang ang pagpupuyat namin dahil unang gabi pa lang, may kakaiba na agad kaming nasagap. Napakasarsang ng amoy. Kanina, mahina lang yung ganitong amoy eh. Baka hininga lang ng kasama natin yun, Tatang. Stoy, kahit hindi ako nagsipilyo, mabango tong hininga ko, no? Gusto mo ba na sa... Wag na. Baka hindi ako maabot na umaga eh. Tang, meron pong... Oo, may dumaan na malamig na hangin. Pero wala akong nakita. Hindi rin kumukulo yung langis. Kayong dalawa, alam kong hindi kayo sanay sa panunugis ng aswang. Pero tatagan ninyo, nandito na kayo. Sa lahat na nakasagupa ko, mukhang ito yung pinakakaibang nilalang. Ibang amoy tsaka iba yung presensya. Iba rin yung kutob ko dito. Sige lang po, Tatang. Total, parang nailibing na naman kami dito eh. Drama mo naman, Kusa. At saka kababataan nyo pa, no? Sayang kayo. Ano nga bang mga atraso ninyo? Bale ako, Tatang. Naging birador ako sa isang bigating politiko. Nasama sa private army niya. Tapos nilaglag ako. Ako, Tatang. Nagnakaw lang ako kaso malaking tayo na tsempohan ko, Tang eh. Sayang na sayang talaga kayong dalawa. Kaawaan kayo ng langit sana. Ano yun? Doon sa kabilang dulo! Tara! Iba na rin ang hangin. Nakakasuka ang amoy bulok na malansa. Kilala ko ang amoy na yon, pero di ko maalala. May grupo ng kalalakihan na humiyaw. Tinakbo agad namin ang pinagmulan at tumambad ang isang katawan na pinagkukumpulan. Nasulyapan ko ang tumalon palabas ng kasukalan. Hindi malinaw ang imahe. Parang usok o tela. Pero tagusan. Parang tubig na nilalang. Pero imposible yon. Sinundan ko ang direksyong tinumbok nito. Bilog na bilog ang buwan at kumikintab ang hinahabol ko. Pero hindi ko matukoy na tao. Bigla na lang siyang naglaho pero may iniwang bakas na basa. Ano yun? Ano? Inabutan mo ba? Muntik lang po, Tang. Labo eh. Parang tubig. Tignan nyo, basang-basa yung lahat ng dinadaanan. Sobrang lansa po, tsaka... nasaan po ba si Bimbo? Tulong! Tulungan niyo ako! Danton! Tara! Doon sa likod ng kabayan! Karipas na naman kami ng takbo ni Tatang. Isang lalaki kasi ang biglang nagsisigaw. Hindi na namin hinintay si Bimbo. At habang papalapit kami sa direksyon ng lalaking nagsisisigaw, tumindi ulit ang kakaibang alingasaw. Nangdat na namin ang lalaki. Nakahandusing na ito. Buhay pa at gumagapang, pero hirap na. Hoy! Ano nangyari sa'yo? Tulungan niyo ako! Natusok ako! Manong, natusok ka po ng ano? Ano po nangyari? Tang, tignan niyo po yung sugat niya. Nako, parang natusok na makabandag. Namamaga yung sugat. Ano ba yung umatake sa'yo? Pagi! Ano? Anong pagi? Tang! Kusa! Hindi ko inabutan dun eh. Nandiyan lang pala. Anong nangyari dyan? Uminit ng husto ang katawan ng lalaking nakahandusay. Kinakapos na ito ng hininga.
Bago pa ito matuluyan, dinala agad namin ito sa bahay ni Madam Melina. At doon namin nalaman na isa rin pala ito sa mga katiwala ng dalaga. Lirio? Lirio, ano nangyari? Bakit ganyan yung sugat mo? Madam, mag-iingat ka. Baka ikaw... Wala na malay. Ihayaan na lang muna natin magpahinga yan. Madam, dediretsuhin na kita ha. Ano ho bang nalalaman mo sa nilalang na ito? Ha? Hindi ko talaga alam. Iba ho kasi yung kutob ko eh. Parang alam niyo kung ano yung umaaligid dito. Teka. Nako, 4:00 na. Tang, kailangan na namin bumalik. Oo nga, Cinderella tayo. Tara na, nandiyan na yung sundo natin. Hindi gaya ng unang labas ko. Halos walang nangyari sa lakad namin na yon. Bumalik na kami sa loob. Nagtaka ako sa nangyayari sa akin dahil ilang araw din akong tinarangkaso. Pero hindi naman ako sakitin. Lumipas ang 5 o 10 taon sa akin na hindi nga ako sinisipon. Pero pagkagaling namin sa misyong yon, talagang bagsak ang katawan ko. At ang mas nakakapagtaka pa doon, tila parati kong naaamoy ang masangsang na amoy mula sa nilalang na namataan namin. Nakabangon din naman ako pero inabot ng 2 linggo. At higit 1 linggo lang, pinatawag na naman kami ni Madam Melina. Ano ba naman to? Sama ng timing nito kubo ko. Oh, ano nangyari sa'yo, Kosa? Siguro naligo ka, no? Di naman sanay yung katawan mo dun, eh. Hapon na yan. Kulang lang sa pagpag yan. Oh, eto na tayo. Magandang gabi po, madam. Ano po? Ma'am, aquarium po ba yan? Oo, mga aquarium yan. Iba't ibang klase tsaka iba't ibang laki. Ang gaganda nito Ang ganda ng klase ng salamin. Tapos ang gaganda din ng ilaw. Pero wala naman pong isda. Tsaka, yung mga bato, ma'am. Ano yan? Sa palagay ko, hindi yan pangkaraniwang bato. Tama ba ako, madam? Oo, hindi yan mga napupulot lang sa bato. Hindi rin yung mula sa bundok o mga kuweba. Galing pa yan sa kailaliman ng dagat. At sa totoo lang, hindi lang yan basta bato sa ilalim ng dagat. Iba yung nararamdaman ko sa mga batong yan. Oo nga no. Ang gaganda ng mga kulay saka iba yung mga korte Sa totoo lang tama kayo. Hindi naman talaga karaniwang bato yung mga yan eh. Kailangan ko kasi ng proteksyon. Proteksyon? Teka, ano nangyayari? Isang beses kasi, dito na mismo sa bakuran umaligid yung mga nilalang na yon. Ganon? Kung mga bato sa pinakailalim ng dagat ang ginagawa niyo proteksyon ngayon, ibig sabihin, talagang nilalang ng dagat yung sumasalakay. Bibihira ito. Pero aswang dagat ba yung pinag-uusapan natin dito? Aswang dagat? May ganun ho pala. Ano yun, Shokoy? Hindi naman siguro si Rena yan. Pero kung sa bagay, malansa nga yun na amoy ko nung nakaraan eh. Puro bulok tsaka malansa. Puro bulok na isda. Tama ka, Enteng. Aswang dagat. Mga nilalang sa dagat na isinumpa dahil sa kung ano mang nagawa nila sa mga kinabibilangan nilang lahi. Kaya sila naging aswang dagat. Aswang dagat na napilitang umahon sa lupa. Pero hindi sila basta-basta ahahon at mananahimik. Nang bibiktima sila ng mga tao. Kailangan nila ang dugo at laman ng tao para masanay sa lupa at para na rin magpalakas. Ibang klase. Pero kung tutuusin, mas mahina ang aswang dagat. Pero lalakas ito kung napakarami nito na ubos na dugo o laman ng tao. Kaya ba namibiktima yun dito sa baryo? Pero anong dahilan? Bimbo? Bimbo? Ano? Ayos ka lang ba? Ba't ka naman dyan sumuka? Stoy, tara nga muna, lumabas nga muna tayo.
Tignan niyo si Bimbo. Tinutubuan ng kaliskis. Tignan niyo, Tang. Teka, madam! Pati asang! Nagkakaasang! Diyos ko! Nagkakabuntot din! Imposible. Pero, Bimbo, ikaw ba yun? Bilang, Tang! Lirio! Walang iya ka! Ikaw pala talaga yon! Humaba ang usapan namin tungkol sa hinihinalang aswang dagat. Natahimik nga si Bimbo noon at akala ko dahil lang masama ang pakiramdam niya. Dahil pala sa mga batong dagat, lalo itong sumama at nagbabadya ng magbago ang anyo. Matapos magsuka ni Bimbo, tinubuan siya ng kaliskis. Lumansa na rin ang paligid. Nandiri ako nang mamula ang balat nitong napakalansa at nangilabot kami nang tubuan na rin ito ng hasang. Madam, malamang sana nga yun. Nawala na balas. Malamang, hindi niya kinaya yung kapangyarihan ng mga bato. Teka, hindi na gumagalaw. Sisilipin ko. Ah! Diyos ko! Natusok na buntot! Layo na! Hindi niyo pwede lapitan yan! Walang yan! Bata, alerto ka! Tignan natin kung kakayanin mo to! Teka! Hindi ito malap! Tabetang! Madam! Alis na! Sumubsob na si Bimbo at nang lalapitan ito ni Manong Lirio. Biglang sumirit ang tila buntot ng pagi sa likuran nito. Natusok si Manong Lirio. Nangisay siya. Tumirik ang mata at bumulagta. Naku, lagot na. Hindi na yata humingi si Manong Lirio. Tang, ayos ka lang ba dyan? Oo, salamat at mabilis ka. Basta alerto ka lang. Ayun na! Ayun na! Nakakapangilabot at nakakapandiri ang itsura ni Bimbo. Para siya yung mga nakikita sa perya. Yung mga taong palaka. Pero si Bimbo, parang pinaghalo-halong taong isda na may buntot pagi. Hindi ko siya matingnan. Hindi tumalab sa kanya ang hagupit ng buntot pagi ni Tatang. Nilundag niya si Tatang pero nasalubong ko siya ng itak. Nasugatan siya pero nakabuelta agad at ako ang muntik ng madamba. Ilang ulit akong nakakailag kaya paulit-ulit ko rin siyang naitak. Pero para bang hindi niya iniinda ang mga sugat. Walang niya. Bakit hindi tinatablan yun? Napakalakas na aswang na yan. Baliwala yung mga simpleng atake. Subukan mo ulit yung buntot pagi mo. Pero tignan natin kung ubra yan sa kamandag nito buntot ko. Kosa! Tama na to! Ba't ka ba nagkaganyan? Ano ba gusto mo mangyari? Kailangan ko lumakas. Kailangan ko makagante. Pati kayo lalamunin ko. Pero hindi pwede ang gusto mo! Hindi! Tumigil na! Yan na! Yung mga bato! Nakakapangina! Madam, ituloy mo lang yan! Tapusin na natin to! Hindi! Magsilayo kayo! Naglalagas na yung mga kaliskis mo! Talaga apektado ka ng mga batong yon! Aray! Natali ako! Tatang! Habulin mo, bata! Bilisan mo! Ano yun? Naging tubig? Bumagsak si Tatang nang mahagip siya ng dulo ng buntot ni Bimbo. Dahil napunta ang atensyon ko kay Tatang, nakalundag agad si Bimbo palabas ng bintana. Pinasundan siya ni Tatang. Hindi ko siya tinigilan kahit nagsumuot siya sa kakahuyan. Pero nahirapan na akong tuntunin siya nang magmistula siyang tubig o plastik na lumulutang. Noon ko lang naalala ang itsura ng dikya o jellyfish. Nagiging malaking dikya si Bimbo, kaya mahirap siyang makita lalo pag napunta sa dilim. Kaya hindi ko na rin siya nahabol. At kahit pa hindi ako nadikit kay Bimbo, namaga pa rin ang braso at mukha ko na parang kinapitan ng dikya. Tang, ano na? Tang, kaya mo yan? Masama yung lagay niya. Nalason siya ng buntot nun. Buntot pagi yun eh. Pero parang mas malakas yung kamandag nun. Kasalanan mo to eh.
Parang may alam ka. Tapos kami nabigla. Teka, nalintikan na. Naku, pag nakita ko ng mga polis dito, ugante ilabas ko nito. Naninigas na si Tatang. Hindi ko alam kung paano at bakit. Pero narinig kong parating ang mga mobil ng pulis. Nataranta ako dahil critical si Tatang, kaya inabutan ako. Pinusasan ako. Ginulpi muna bago isinalya sa loob ng sasakyan. Balik ako sa loob at nadagdagan pa ang kaso ko. Ang masakla pa noon, nilaglag ako ni na direktor kahit sila naman talaga ang nagpapalabas sa akin. Oh, pasok na yan, dali! Oh, may bago sa to! Teka, ano yan? Si Tatang? Ano bata? Kamusta? Bakit po nandito kayo? Anong ginawa nyo? Hindi ho ba nasa ospital kayo? Abay dapat nga. Pero bigla may mga polis na pumasok doon. Sinabi sa doktor ko na may kaso daw ako. Kaya yun, hinatak na lang ako. Oh, labo naman po nun. Ano ba nangyayari? Naku, Tang. Mukhang may naglalaro sa atin dito Hoy! Kurang! Tsaka ikaw! Pinatatawag kayo sa opisina ng direktor! Naku, ano naman kaya kalokohan to? Gulat na gulat ako nang makita kong ipinasok si Tatang. At nun ko naisip, para bang may naglalaro sa akin sa loob ng kulungan. Bigla naman kaming pinatawag sa opisina ni direktor. Sanay na akong pinapatawag sa opisina. Pero sa pagkakataong yon, masama ang kutob ko. Mas maraming bantay ang sumundo sa akin. At bakit kasama pa si Tatang? At pagpasok nga namin sa opisina, bigla na kaming binatuta ng mga bantay, pati na rin si Tatang. Pinasok kami sa isang kwarto ng opisina at doon lalong pinahirapan. Kinuryente, hiniga sa yelo at ginulpi ng matindi. Ano tanda ha? Ilang buto na ba ang nakalas sa'yo? Napakawalang yamon, direktor ka! Huwag mo na idamay si Tatang! Anong huwag idamay ha? Sa itong nakasangkot eh! Kaya ngayon, di masasarapan din siya. Malaking perwisyong dulot yan eh! Bata, humanda ka. May mangyayari kung ano dito sa piitan. Humanda ka lang, bata. Walang makakatulong sa atin dito ngayon. At doon ko napansin ang mata ni na direktor, pati na rin ang mga bantay. Nangingitim, pula ang loob, at parang iba rin ang bangis ng mga mukha nila. Naaamoy ko rin ang pamilyar na amoy. Malansang nabubulok, parang isdang binulok. At noon ko napagtanto ang sinasabi ni Tatang na may kung anong mangyayari sa kulungan. Sina direktor, hindi na karaniwang tao. Hinagis kami ni Tatang sa kulungan. At kinagabihan, nakarinig na kami ng mga kakaibang ingay at tunog sa labas ng Bartolina. May mga daing, mga pigil na sigaw, may pamilyar na huni. Huni ng aswang dagat na nagpahirap sa amin nung nakaraan. Si Bimbo nasa loob na pala ulit at mukhang sinasalakay ang mga kakosa namin. Naku, nalintikan na. Tang, paano to? Yung aswang dagat dito na sumasalakay. Nauunawaan ko na kung bakit dito naglunggayan. Dahil dito marami siya mabibiktima. At wala nang pakailaman lipunan sa mga tao dito. At mukhang pati opisyalis at bantay na kulungan. Nayanggaw at tila naging alagad niya. Naku, kaya pala biglang namamatay yung iba naming kakusa dito. Kagagawan niya ni Bimbo. Pati yung paglabas niya. Yun yung panahon na nabiktima niya pati yung mga taga-baryo. Akalain mo pati piitan pinaglugaan na aswang dagat. Pero para gawin niya to, sadya mabigat yung pakay niya. Tang, yung butot na aswang dagat, lumusot sa ilalim, Tang! Napansin namin ang pulang pahabang bagay na nakalusot sa pinto ng Bartolina. Buntot yun ng aswang. Pilit akong inabot nito, pero tinapakan ni Tatang ang dulo. Pumapalag ang buntot, pero nawasak ko ang pinto. Tumalon kami palabas at ang inabutan na lang namin ang maladikyang anyo ng aswang na nagtago sa dilim.
Pagsilip sa mga selda ay tumambad sa amin ang kaawa-awang kalagayan ng mga kakosa. Kung hindi namamaga ang katawan, duguan at bumubula ang bibig. Ang iba, warak ang dibdib at dinukutan ng puso. Buisit! Bulugta na yung lahat! Kosa! Hoy mga kosa! Wala na. Hindi mo na sila maliligtas sa ganyan. Depende na lang sa lakas sa katawan nila kung mabubuhay. Ang problema ngayon, yung aswang na... Bakit narito kayo sa labas? Hindi ko ba binubuksan ang... Ah! Si Raulo! Talagang demonyo ka! Bata, ingat! Tumba si direktor ng bigwasan ko, pero bumuelta at nadamba ko sa sahig. Pula ang mata niya nang kumabawan ako. Kinuyog na rin ng ibang warden si Tatang. Nakadukot ako ng kabra sa ilalim ng mesa at pinaghahataw ko yon. Pinagtatadyakan ko ang mga kumuyog kay Tatang. Nakalayo kami, pero naramdaman namin ang hangin na sumalubong at pareho kaming nanghina. Namaga pa ang katawan at hirap huminga. At dun na lumitaw si Bimbo na anyong aswang. Saan kayo pupunta, Kosa? Hindi ba't matapang ka? Bakit kayo tumatakbo ka sa laban? Tama na to, Kosa. Wala namang kasalanan sa iyong mga tao dito. Wala nga. Pero kailangan ko ng dugo. At ang lakas na makukuha ko sa kanila para makapagiganti ako. Hoy! Tama ako, di ba? Isa ka ay sinumpang katao. O yung mga maharlikang lahi sa ilalim ng dagat. Sinumpa ka kaya ka naging basura na aswang dagat ka! Ah! Tatang! Kosa! Tama na yan! Ah! Napakahihina niyo mga tao. Kamandag lang ng buntot bagay, pwede na kayo mamatay. Kaya tama lang maging pagkain ko kayo para maging ganap na ako. At mula doon... Taga! Sino yun? Hoy, Duwag! Di ba ako ang gusto mong gantihan? Pero ginagamit mo pa yung mga tao. Dapat hindi na kita binuhay sa barko pa lang. Ano? Ikaw! Hindi! Ang sipat! Nadali ako ng sipat na mga katao! Kasalanan mo to! Isinumpa ako dahil sa'yo! Pero ako ang dapat mamuno sa ating mundo! Hindi isang mahinang babae kagaya mo! Pero bakit kasi may nakailam sa barko? Yung ganyang baluktot na pananaw mo ang rason kung bakit hindi ka dapat mamuno. Hindi lakas ang mahalaga. Ang talis sa kuko niya. Kapangyarihan lang ang mahalaga para makapamuno ka! Hoy! Tama na kayo! Ewan ko kung ano pinagtatalunan nyo! Pero hindi mo pwede gawin lahat ng gusto mo dito! Ibang klase! Nawakan niya at nahiyagis niya ng ganun yung aswang! Grabe talaga yung lakas niya. Pero alanganin pa rin siya sa sugat niya. Hoy, ikaw, Danton! Gamitin mo to! Lunukin mo to! Hindi! Mamut yan ang mga katao! Sa akin dapat yan! Teka, ano to? Bilisan mo na! Makakatulong yan sa'yo kapag nilunok mo! Bilisan mo, ayan na siya! Nataranta ako ng lumundag ang aswang. Kaya nilunok ko na lang ang tila batong hinagis ni Madam Melina. Imbis na iwasan, sinalo ko ang aswang na lumundag. Ibinagsak ko siya na una ang ulo sa simento. Nilusob ako ni na direktor mula sa likod. Nakalmot at nasakmal ako, pero hindi ko iniinda ang mga sugat. Isa-isa ko silang isinaksak sa mga rehas. Butas ang mga sikmura at dibdib nila. Kaya pa ba? Huwag mo ko alalahanin. Kaya ko to. Yung aswang biglang naglaho. Dapat mahanap mo. Sa likod mo! Nalingat ako at dadambahin dapat ako ng aswang. Pero sinalubong yon ni Melina kaya tumilapon siya. At paglingon ko, iba na rin ang balat ni Melina. Palakaliskis, may kamay ng pugita sa likuran. Puti at mahaba ang buhok at parang mas lumaki siya. Wala na naman siya. Alerto ka dahil nandyan lang yun. Pero napakahirap niyang makita. Talasan mo yung pakiramdam mo dahil nasa na yung mutya ng mga katao. Grabe. Masisira talaga yung ulo ko sa inyo.
Ngayon ikaw naman nangaliskis. Aswang dagat ka rin. Hindi! Katawa ko. Pero mas mahina ako dito sa lupa! Madam! Hayop ka! Napakadugas mo! Sa kalungkot na! Magpakita ka! Gaya nga na sabi niya, mas mahina siya dito sa lupa. Kung sa ilalim baka patay pa ang lakas namin. Pero ngayon, madali ka mamamatay sa kamandag ng butot pagi. At ikaw naman, kahit nasa iyo ang mutya ng mga kataw, hindi mo nga may kung paano yung gamitin. Kaya paglalaroan lang din kita. Kaya ngayon, harapin mo ko. Wisit, demonyo yung kalaban ko. Paano ba to? Ako, dalawa na silang natamaan. Si Tatang, si Melina. Hoy! Madam! Tatang! Huwag kayong mamamatay! Ayos lang ako. Pero ikaw mas may kakayahan ngayon. Gamitin mo yung utak at pakiramdam mo. Ano pa nga ba? Hindi ako sanay lumabas sa napakabilis niya. Hindi ko talaga siya makita. Pesting buntot yan! Nahila ko! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bago ako magkagutay-gutay sa kalmat mo, sisiguraduhin kong mamamatay ka! Naglaho ulit ang aswang at pasalisi akong natusok ng buntot nito. Pero nang hugutin niya ang buntot sa likuran ko, nahuli ko ang dulo. Pinulupot ko sa braso ko para hindi makawala. Pinagkakalmot niya ako. Tiniis ko kahit parang mapupunit na ang braso at balikat ko. Kinaladkad ko siya. Ipinaghampasan ko sa mga rehas hanggang sa makarating kami sa kusina ng piitan. Pinilit ko siyang iangat at buong lakas ko siyang inihataw sa pwesto ng lutuan. Ulit-ulit ko siyang ibinalibag doon hanggang sa biglang sumabog ang lutuan na balak ko naman talaga. Baliw ka! Mapapahamak tayo lahat dyan! Hindi! Tayong dalawa lang dito! Unang isang pwesto pa lang ng lutuan ang sumabog. Sumiklab ang sunog at nang umabot na sa iba pang kala ng apoy, isang napakatinding pagsabog sa kusina ang nangyari. Damang-dama ko ang paglamon ng apoy sa buong katawan ko. Narinig ko ang pinaghalong atungan ng tao at marahas na huni ng hayop. Alam kong hindi makakaligtas si Bimbo sa pagsabog na yon at tinanggap ko na rin ang kapalaran ko. Kasama ng aswang, maglalaho ako sa mundo. Inisip kong gagawing panlinis ang buhay ko sa lahat ng kalat na ginawa ko. Pero tila iba pa ang nangyari. Aray ko. Aray. Nasaan ako? Kosa, bata, salamat at nagising ka rin. Nasa ospital tayo. Naalala mo ba kung ano nangyari? Tata? Aray, oo nga pala. Salamat sa'yo at napuksayo aswang na yon. Pero tatang, sana namatay na lang din ako eh. Sa totoo lang, inisip ko mamatay na lang para makapagbayad na ako sa lahat ng ginawa ko. Danton, mali yun. Siguro nga nakagawa ka ng kasalanan, kaya dumumi yung puso mo. Pero alam kong natural pa rin sa iyo yung kabutihan. At kung gusto mong pagbayaran yung mga kasalanan mo, dapat mabuhay ka. Hindi lang para magbayad, kundi para makapagbago. Ipakita mo sa mundo to na kahit makasalanan, pwedeng magbago at dapat bigyan ng tsansa. Sikapin mong mabuhay, Danton. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita. Sabi ni Melina ay nalusaw ang aswang. Aswang na kapatid pala niya sa mundo ng mga kataw. Oo, kataw si Bimbo, pero isinumpa siya dahil pinatay nito ang magulang nila ni Melina. Lumabas ako ng ospital. Balik ako sa kulungan pero kalaunan ay nakalaya din naman at napagbayaran ang mga kasalanan ko. At si Tatang naman, napalaya na din dahil wala naman talaga siyang kasalanan. Si Melina halos buwan-buwan ang pagdalaw sa akin nung nasa kulungan ako.
At hanggang sa makalaya ako ay kasama ko pa rin siya. Medyo bitin pero dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Ewan ko kung gusto pang marinig ng mga listeners nyo. Pero siguro sa susunod, ikukwento ko naman ang naging buhay namin ni Melina. Pagkatapos ng lahat ng napagdaanan kong yon. Muli ay maraming salamat sa inyo at God bless din po. At gusto ko lang sabihin, huwag tayong mapapagod sa pag-asa kahit gaano pa kadilim ang kapalaran natin.